day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo dito sa mga trailing plants kung paano ba natin sila mapapanatiling healthy, kung paano ba natin sila mapapakapal pa at mapapalaki yung mga dahon ng mga trailing plants natin. So yung mga tips o yung mga ginagawa ko dito sa mga trailing plants natin ay i-share kong isa-isa sa inyo. At bago po tayo magsimula, konting shoutout po muna kay Arkitektong Hardinero, kay Vina Simeon, kay Jerwel Aguiao, kay Justin Yumul at kay Quincy Daily Life. So sila yung mga palaging nanonood at palaging nagko-comment dun sa mga vlogs natin. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. At syempre po sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. So eto na nga, paano ba natin mapapakapal, mapapalago, mapapalaki yung mga dahon ng mga trailing plants natin? Kasi ito ay napaka-importante pagdating dito sa mga trailing plants kasi yun yung mag-ano sa kanila yun yung magdadala ng ganda nila kapag lush talaga at malalaki yung dahon. Especially kasi ang daming ang daming mga trailing plants ang pwede natin or pwede tayong magkaroon. At yung mga may variegation, yun yung karamihan na talagang nakaw or agaw pansin kapag ka nakita. At ilan lamang itong mga example na to na naandito ngayon sa ating harapan na yung mga trailing plants ba namin. So eto, napakakapal na nitong ating silver satin dito. Ayan. And eto din yung ating Philodendron Lemon Lime. At may heart leaf tayo. Nandito yung ating Philodendron Brazil. So paano ba natin yan mapapakapal? Una na pinakamagandang gawin ay yung pruning na tinatawag. So yun yung isang way para makapakapal natin yung ating mga trailing plants. And I suggest or nire-recommend ko na habang pa lang, medyo mababa pa lamang, ikat nyo lamang ng isa, kahit talbusan nyo siya, putulan nyo siya ng isang dahon para lamang magsanga-sanga siya sa mababa pa lamang. Kasi yun yung parang naging problema ko dito. Hindi naman problema, pero yun yung isang, kumbaga, pinanghinayangan ko dito sa ating Philodendron Brazil. So dito kasi sa Philodendron Brazil natin, makikita nyo naman na napakakapal niya na. Kaya lamang, sana mas may kakapal pa sana siya kung halimbawa na putulan natin siya noong bata pa lamang o noong mababa pa lamang siya. Kasi ayan, makikita nyo naman dito sa video o dito sa ating Brazil na ito, nung pinro natin siya or ginupit natin siya, medyo mataas na siya. At yun yung nagsilbing paraan para kumapal yung mga dahon niya. And then, kaya ko lang naman din siya naisipan na bawasan dati. Kasi dati natutuwa na ako na naka-trail. Importante kasi yung pruning kapag halimbawa, yung inyong trailing plant, kahit anong klase pang trailing plant yan, ay iisa lamang yung parang pinakapuno niya. So, ibig sabihin, kapag magte-trail siya, kaya lang, hindi siya kakapal kung hindi natin siya puputulan. Kaya, importante na putulan natin yan. Katulad ng nangyari dito. Ito ay kumapal na, yun nga lang, dito sa pinakaibabaw na. Katulad nito, ayan, nung pinutulan natin siya, nag-encourage siya ng mga panibagong sanga. Katulad nito, ito, isa, pagkatapos meron pa dito. So, nagsanga-sanga siya na naging paraan para mas kumapal tong ibabaw. At saka nung napansin ko, noong inalagaan natin siya sa putol, hindi naman inalagaan, pero dinalasan natin yung putol nito kasi hanggat may nakikita ako na nagko-color green lamang, kasi wala na yung variegation yan, kaya ang inugali ko ay putulin ng putulin yung dahon na wala ng variegation kasi matatalo talaga niya yung mga halaman o yung mga dahon na may variegation and eventually magre-revert talaga siya. So importante, katulad nito, isang magandang example, eto, kung makikita niyo yung malaking dahon na yan, ayan, wala na siyang kulay dilaw. Kahit na anong shade or kahit guhit man lang, wala na. So, ang ginagawa ko talaga dyan, pinuputol ko na siya. So, kapag iisang dahon lamang naman yung ating puputulin, and medyo nasa, na siya, yung parang kalagitnaan at mahaba yung mawawala, dahon na lang ang tinatanggal ko. Binabawasan ko na lang siya ng isang dahon. And eto, hindi na natin to mapapakapal o hindi na natin to pwedeng i-propagate dahil wala naman siyang kasamang node. Tinanggal ko lang yung dahon niya mismo talaga. So, ganun yung ginagawa namin or ginagawa ko kapag halimbawa variegated yung trailing plants ko. Yun yung isang advice na maibibigay ko sa inyo. And yun nga, para mas mapakapal natin, and sana ito yung ito yung goal natin dito sa Brazil natin. Ayan. As much as possible, gusto nating makuha yung or ma-reach yung goal natin na yung mga variegation ng ating Philodendron Brazil ay
lumabas yung ganitong kulay. So makapal o malaki yung kulay dilaw niya, hindi yung guhit-guhit lamang kasi mas maganda siyang i-display o mas maganda siyang tingnan kapag ganun yung variegation na meron siya. And bukod nga dito, meron pang mga ibang varieties nito na variegated din. Yung merong Philodendron Rio, meron tayong tinatawag na Cream Splash, at saka meron pang mga silver stripe at madami pang iba. And ang next naman, ito yung propagation naman. So ito, isang paraan to para mapakapal natin, lalo na kung isang puno lamang yung trailing para mas maging makapal siya. Kung halimbawa, trailing na, mahaba na yung inyong halaman at isang puno lamang siya. So ang pinakamaganda dyan, kung gusto nating pakapalin yung ilalim, ay kumat tayo dun sa mismong halaman. So dalawa mangyayari doon. Mapapakapal natin yung ibabaw niya kasi magsasanga-sanga siya, at pangalawa, makakakuha pa tayo ng pantanim. So katulad ng gagawin natin dito sa ating Philodendron Brazil. So ang gagawin lang natin, kakat tayo dito sa dulo na nasanga-sanga na siya. So katulad nito, panibagong puno na siya o panibagong trailing na siya. Ito yung pinakadulo niya. So kukuha tayo dito para magsanga ulit ito, at kukuha naman tayo dito ulit ng panibago, at siya naman nating itutusok doon sa pinakapuno o sa pinakababa ng Philodendron Brazil natin. Para kapag nagkaugat sila at nagkaroon ng panibagong sibol, ay kasama na siya or kakapal yung ilalim. Ganyan yung ginagawa natin doon sa ating Marble Queen. So cut lang natin itong pinakaibabaw. Make sure lamang na laging may node kapag nag-cut kayo. Pagkatapos, kuha rin tayo dito sa panibagong sanga na to. Ayan. Ang kagandahan mo dito sa itong Philodendron Brazil na yan, meron na kagad siyang aerial root na maliit. Ayan. And hindi naman sila mahirap buhayin, at makakatulong yan para mas mabilis sila ma-establish. So ganito lamang. Tsaka mabilis itong magkaugat. Kahit sabihin mong water propagation yung gawin natin, walang problema sa kanila. And then hanap pa tayo ng iba pa nating pwedeng pagputulan. So katulad nitong isang to, ayan, wala na rin, dulo siya. Ito na yung pinakatalbos niya, pinakahuling dahon niya. And wala na rin siyang variegation. So, pwede natin siyang kunin kasi meron pa rin naman siyang possible. Hindi ko lang alam, di pa natin sure kung ito ay magkakaroon ng variegation o hindi. Pero, putulin na rin natin at isama na rin natin sa pagtatanim. Pagka sumibol siya at nagkaroon ng variegation, tsaka natin tatanggalin itong dahon na wala. Yan ang next naman na kailangan nating gawin para makapag-encourage tayo ng much bigger leaf ay yung pagre-repat natin. Kasi ito, katulad nito, ito yung isang pinakamagandang example. Itong ating heartleaf philodendron, tuloy-tuloy siya sa pagte-trail, tuloy-tuloy siya sa pagkakaroon ng panibagong dahon. Pero manonotice nyo dito sa ating heartleaf philodendron, patuloy siya sa pagte-trail, sa pagkakaroon ng panibagong dahon, pero hindi na masyadong lumalaki yung dahon niya. Una is dahil maliit na yung pot na pinaglalagyan niya, kaya hindi na siya makapagpalaki pa ng dahon. Pangalawa, yung soil syempre. Yung soil niya kasi kokonti nga din, maaaring root bound na siya, at saka isa pa, dahil nga maliit lang yung pot na pinaglalagyan niya, simula nung siya ay napunta dito sa amin, hindi pa siya nare-repat ever since, maaaring kulang na din yung nutrients na meron doon sa soil. Kaya importante din yung repotting para at least magkaroon sila ng panibagong soil. Siyempre, dadagdagan natin. Kapag nag-repot tayo, much better kung hindi man natin tanggalin yung soil na nakadikit na sa kanila or na meron sila, madadagdagan naman natin ng panibagong soil na kung saan mas fresh yung soil, mas marami silang makukuhang nutrients. So ito, ire-repat na natin, pero ang gagawin natin dito sa ating heartleaf philodendron ay ilalagay natin siya sa hanging basket at hahayaan natin siya na nakahang ng ganito. So yan. And yun kasi yung isang maganda sa mga trailing plants. Napakarami mong options na pwedeng gawin. Pwedeng mo siyang ilagay sa sapat lang na ganito at pagkatapos, hayaan nyo siyang lumaylay at magtuloy-tuloy sa pag-trail. Pwede rin naman na nakahanging basket at nakasabit kung gusto nyo medyo mataas yung paglalagyan nyo. Or di kaya naman kadalasan ng ginagawa, nilalagyan talaga sila ng pole. So ang dami mong options na pwedeng pagpilian sa pagde-design, pagde-decorate ng mga trailing plants. At ang isa pang effective talaga na paraan para na rin mapakapal, maparami at mapausbong yung mga panibagong dahon natin ng ating mga trailing plants ay yung ginagawa ko na soil layering. So yan, kung halimbawa mahaba na yung inyong trailing plants and kung pagpalagay mo na single na plant lamang siya. So ang gawin lang natin, kung halimbawa talagang mahaba na siya, na nakarating na siya sa top ng pole mo at naibababo na ulit siya, yung pinakadulo ng inyong halaman na nagte-trail ay itanim nyo lamang or idikit nyo lang sa lupa, tapos tabunan nyo lang ng konti. And eventually, yung aerial root kasi niya, magiging ugat na yun mismo
na makakapag-encourage sa panibagong puno o sa panibagong halaman. Katulad ng ginagawa ko o nangyari dito sa ating Marble Queen. Patuloy sa paglago at pagkakaroon ng panibagong dahon itong ating mga Marble Queen. And ang isa pa na kailangan para makapag-encourage tayo ng new growth at saka ng bigger leaves ating mga trailing plants, kailangan nila ng mas madaming liwanag or more lights kung may ipoprovide natin yun sa kanila. Kung halimbawa meron tayong east facing window kung saan nakakakuha sila ng morning sunlight, doon natin sila ilagay. And wag nating hahayaan na sila ay mapalagay naman. Kung halimbawa, hindi enough yung light, tapos inalagay natin siya, afternoon light ang nakukuha niya. Medyo mainit Maaaring masunog yung mga dahon niya. Kasi itong mga to, ang gusto nila mga filtered na sun, nasa shaded, pero yung maliwanag. So yun, kaya morning sunlight sa kanila, walang problema. Itong mga trailing plants natin na to, lahat sila ay nandito sa east side ng bahay. At syempre, kailangan din talaga nila ng fertilizer. So sa fertilizer, ang ginagamit ko is dalawa, pero hindi ko sila pinagsasabay. Kumbaga, pag it's time to put fertilizer na, parang salitan ba? So, ganun yung nangyayari. Minsan, complete fertilizer yung ginagawa natin or ginagamit natin. And then, yung isa naman, yung ating Vetchin. So, yun yung mga ginagamit natin dito. Sinusubukan ko kung alin yung, kumbaga, parang mas makakapagbigay ba sa kanila, mas makakapagpalago, mas makakapagbigay ng mas malaking dahon. And so far, ang nakikita kong effective yung Vetchin Katulad nitong dito sa ating Philodendron na Brazil. Kita nyo naman, naglalakihan na yung mga dahon na meron siya, yung mga bagong dahon. So, ibig sabihin na lang yan, nagmamature na rin yung ating Philodendron kasi medyo matagal na rin to sa atin. Nagsimula siya sa 3 dahon talaga, maliit na maliit nung binili namin. Pero ngayon, siguro naman siya, nasa 1 taon na din, pero ayan na. Ito na yung natin, ito na yung resulta at marami na rin tayong nakuha sa kanya na propagation. Pa dyan na pinagamitan natin ay itong Monstera Peru. So itong Monstera Peru, dapat makapal at malago na to, kaya lang nadali tayo ng uod, kaya naubos. And ayan, makikita ninyo na nagsisimula na ulit siya na magkaroon ng panibagong dahon. At mas maganda ngayon kasi mas malalaki yung dahon na naipoprovide niya. And yung ginagamit natin dito na fertilizer ay yung MSG din. Ang isa pa, palagi ko rin siyang binabanggit doon sa mga previous vlog ko kapag napag-uusapan yung mga halaman na trailing plants. Yung pole, kailangan natin siyang diligin kasi makakatulong yon para makakuha rin ng tubig yung mga aerial roots na nakadikit doon sa ating halaman. And sa pagdating sa pole, parang mas nakukonbinsi ako na mas magandang gamitin yung moss pole. Mas madali siyang kapitan ng mga aerial roots kasi siya talaga magaspang kagad yung niya, yung texture niya. Tsaka isa pa, mas madali siyang diligan, mas madali siyang basahin katulad na lamang nitong ating Monstera Peru. Nakikita niyo yung difference kasi ito, kung mapapansin niyo, simula sa baba, dikit na kagad siya doon sa pole niya. Kaya ang ang paglago niya or pagkapal niya, hindi yung makikita nyo na parang paikot siya, na nagte-trail siya, parang naghahanap pa yung aerial roots niya ng kakapitan. Ito kasi, simula nung itinanim namin, nilagyan kagad ng pole at nung bata pa lamang or nung maliit pa lamang siya, ayan na, kinapitan na siyang unti-unti. Kaya kapag nagkakaroon siya ng panibagong dahon, automatic dumidikit na kagad siya dun sa pole. Kaya parang sobrang sobrang kapal, sobrang intact, nakadikit na kagad. Ayan makikita nyo naman, simula dito sa baba hanggang sa taas, parang yung mismong pole na mayroong dahon. Hindi mo kagad manonotice na siya ay isang trailing plant kasi nga, ayan parang isang pataas lamang siya na puno. And ayan nga, lumampas na siya dito sa moss pole, kaya wala nang mas mataas na moss pole pa dito. Kaya ang inilagay na ay itong mas malaki naman na pole na okay din naman to kasi yun nga, nababasa rin siya, nakakapag-keep din siya ng moisture na kailangan o makakatulong din para masipsep ng aerial roots yung tubig na dumadaloy dito kapag diniligan natin. Yung isang factor din na maaaring makatulong para mas makapagpalaki ng dahon ng inyong mga trailing plants. Katulad nito, ito yung Philodendron Brazil natin na pini-feature. So, ayan, nakikita nyo naman marami pang space. So, pwede naman tayong humukay dyan or bumutas lang ng konti sa soil niya. Tapos, yung mga kinat natin, pwede natin siyang itusok dyan. So, ganyan yung kadalasan na ginagawa natin. Ganyan din yung ginagawa ko sa Marble Queen. Yun nga, napakadali lang din naman kasing buhayin nitong mga philodendrons na trailing, itong mga Philodendron Brazil. Ang dali nilang magkaugat. Most especially kung iwa-water propagate nyo siya, kung gusto nyo ilagay siya sa separate na pot pagkalaon. So, pwede rin. Pwede. Kung halimbawa gusto nyo magparami talaga at magkaroon pa ng panibagong
Hindi nyo naman, kumbaga okay lang sa inyo yung nipis ng ilalim. Kasi maganda to pagka yung, yung ilalim o itong part na to ay makapal at lush. Tapos, madadala nyo yon hanggang paitaas. So, yun yung natin, yun yung mas magandang tingnan. Pagka kasi ganitong manipis yung ilalim, rin kasi siya, parang ang payat niyang tingnan. Tapos, maliliit pa yung mga dahon na yan. Kung makikita nyo, ayan. So, maliliit pa. Kaya parang dito sa ilalim, wala siyang masyadong dahon. Kaya yun yung pinaka-best way para at least kumapal pa rin tong ibaba. At least, hindi pa rin huli ang lahat kahit pasabihin mong hindi natin napakapal nung una. So, yan. Tusok lang yan ang tusok. And yan, hindi yan basta-basta malalanta. Hindi yan basta-basta hindi na mamamatay yung mga dahon na meron dyan. At mapapansin nyo na lamang pagkailang araw o pagkailang linggo ay magkakaroon or tutuloy na yung mga panibagong dahon na yan. So, yan. Tusok lang sa palibot kung saan medyo manipis. Doon natin sila ilagay para doon sila mag-trail. And eventually naman kasi yan ay kakapit na rin dyan sa pole na yan. So, ayan. Kapag ito, ayan, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, medyo may siya, medyo meron pa namang variegation o napakanipis na guhit na kulay dilaw. Pero kapag hindi yan tumuloy at nawala talaga yung variegation at tumuloy itong at nabuhay na siya, tatanggalin na natin tong dahon na to. So, yan, ito, at least makapal na siyang tingnan. And kung halimbawa, medyo mababaw o medyo malalim na kasi ito, medyo konti na yung lupa niya, pwede nyo din naman dagdagan ng lupa yan. Wala namang problema sa kanya. And ito, hindi ko na nga lang siya dinagdagan kasi, matatabunan pa yung maliliit na dahon na meron dito sa ilalim, sa baba. Kaya makikita nyo naman kung gaano kagad kaganda kapag makapal tong ilalim. Imagine niyo itong ating mga marble queen na to. Yung pinropagate na natin ito, tapos tuluyan na sila, nakakuha na nga rin tayo ng panibagong mga cuttings dito, na-propagate na natin sila. Kasi nga, mas gusto ko pa siyang pakapalin at palaguin. Katulad nito, ayan, unti-unti na siyang nagtitrail, unti-unti na siyang lumalabas sa pat niya. So, ito, tatanggalin ko na yan. Tatanggalin ko muna siya, pati itong, ito, katulad niyan, ayan. Ito yung kinuhanan natin nung una at nakita nyo naman na nagsanga na siya. Ayan, dalawa na yung possible niya. Tuloy-tuloy lang sa pagkakaroon ng panibagong dahon. So, yan. Ito, papakapalin natin talaga to. And iniisip ko pa nga kung lalagyan ko pa ba siya ng pole o hahayaan ko na siyang mag-trail ng ganito. Kasi, ang ganda niya na eh. Unti-unti na siyang nabubuhay at unti-unti na siyang kumakapal. So, ito, ayan, medyo mahaba na tong isang to. Kaya puputulin na rin natin siya para sumanga siya katulad nung isa. Kunin na natin tong dalawang to. Yan. So, makikita nyo naman, ayan, dalawa pa to. Pwede pa siyang dalawa. Isang node dito, tapos ito yung isa. So, pwede pa natin siyang putulin dito. At, isama na rin natin siya dito para mas kumapal pa siya lalo pagka nabuhay itong mga to. Marami pa naman siyang space sa gitna. Hindi lang siya masyadong visible kasi nga, lalaki ng dahon eh. Ayan. At saka makikita nyo, kahit parang medyo nawala yung variegation ng ating mga pinropagate na yan, yung mga sumibol sa kanila, ng mga panibagong dahon, nandun pa rin o mas lumabas pa rin yung variegation niya. Kaya okay lang at walang problema. So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo po kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.